Mga kababayan, ang ating pong hihimayin ngayon ay kung bakit dapat magkaroon ng BSKE sa December 2025 at kung bakit dapat magkaroon ng BSKE sa November 2026. Napakaganda po yun itong ating pag-uusapan ngayon. Kaya tapusin ang video bago mag-comment. Okay, ganito po natin yan sisimulan mga kababayan para mag-uumpisa po tayo sa gitna. No? Meron po kasing Supreme Court ruling kasi naituring na unconstitutional yung BSKE 2023. So, ibig sabihin, yung RA 11935 ay void or null, invalid. Ibig sabihin, hindi na po yun pwedeng patupad. Kaya, nagpasok ng ruling ang Korte Suprema na itinuloy yung BSKE noong October 2023 na ang magiging termino ng mga barangay officials ay hanggang 2025 lamang po. So, maliwanag na yun po ay ang resulta ay unconstitutional. So, maliwanag po tayo doon. Ngayon po, ang tanong ay ang Supreme Court ruling po ba ay pwedeng mabali or mabroken? Ang sagot po dyan ay opo. Pwede pong mabroken or mabali ang Supreme Court ruling sa pamamagitan po ba ng ano? Siyempre, sa pamamagitan ng panibagong batas, no? Or mag-aamyenda or magpapatupad ng bagong batas ang legislature ng Pilipinas para magkaroon po ng bagong ruling. So, maliwanag po tayo doon. No? Ngayon, pumunta na po tayo dito sa December 1 BSKE kung bakit dapat maging December 1 BSKE. Unang-una, siyempre kung babalik po tayo sa nakaraan, rewind tayo, rewind. Halimbawa, wala pa tong RA 12232 na ito. Halimbawa lang. Siyempre, wala naman pong iba pong dapat ipatupad, kundi siyempre yung existing law or yung old law na nagsasabi na ang BSKE ay every 3 years at ang schedule na susunod ay sa December 1. Itong taon na to, December 1, 2025. So wala pong ibang susundin kundi yan. Walang iba. Ayan ang nananaig na batas. Kaya sasabihin natin na yan po ay dapat sundin. At siyempre mga kababayan, yan po yung inaasahan ng mga botante. Ayan po yung kanilang alam na schedule ng BSKE magkakaroon po ng botohan. Itong darating na December, siyempre napakadami po ng botante niyon at nagkaroon pa po ng mga bagong botante na nagparehistro noong August 1 to 10. Ang dami po nadagdag, 2.8 million. Siyempre yung iba po dyan ay hindi naman po nagiging updated sa mga nangyayari ngayon dahil sa kanilang mga trabaho, busy sa kanilang mga trabaho. Di po ba? So, hindi natin sila masisi kung bakit yun ang kanilang inaasahan at dapat na yung kanilang karapatan na pumili na ng kanilang bagong or yung kanilang magiging gustong mamumuno sa kanilang mga barangay. So, ganun pa man mga kababayan, wala pong dapat pag-usapan. Talagang ang BSKE ay nakatakda sa December 1, 2025. Yun naman talaga ang schedule. At yun naman po kasi ang SC or Supreme Court ruling. Kaya lang, ito na tayo sa salitang kaya lang. Pero, ayan, andito na rin tayo sa salitang pero bakit ganyan? Bakit nagkakaroon po ng ganito? Kasi nga po, ayan, ang mga ating mga mambabatas, yung ating legislature ay nagpanukala ng batas, no? At kanila po itong ipinasa hanggang umabot po sa kataas-taasang house. Ibig sabihin sa higher house at napirmahan na po ng presidente ng Pilipinas. Kaya po ito ay isang naging ganap na pong batas na tinatawag na pong RA 12232. Ngayon, mga kababayan, simula po nung pumasok itong bagong batas na ito, RA 12232 na ito, ay nagkaroon na po ng confusion or kalituhan sa mga, kahit nga mismo mga barangay officials, mga SK at mga botante ay nagkaroon na sila ng kanya-kanyang mga opinion Naging hati. Naging hating-hati po ito.
Ayan, meron nagsasabi lamang daw yung gustong bumoto. Meron din naman nagsasabi na mas gusto na mapospon nga, no, or maiurong ang BSKE sa 2026 kasi pumasok yung batas na RA 12232 na ito eh. No, ngayon yung mga assorted na opinion dito ay iba-iba. Siyempre meron po silang mga kanyang-kanyang mga pinaguhugutang dahilan, no, kung bakit dapat sa December 1. Kung bakit dapat sa December 1 na mention ko lang kanina kasi sinasabi nila yan na nga po ang ruling eh. Yan na nga po ang ruling ng Korte Suprema na hindi na po dapat mababali. No? Totoo po yun. Talagang hindi na po dapat yan na mabali kasi ruling ng Korte Suprema dahil na ituring na unconstitutional yung 11935 RA 11935 kaya lang kasi natuloy pa rin naman kasi nagkaroon po ng kakapusan ng panahon. Kaya stress ang Supreme Court na itinuloy ang BSKE noong October. Kaya nagkaroon lang po ng 2 taon na termino ang mga barangay officials. Yung lalong-lalo na yung mga nanalo noong kumaga incumbent noong 2023. No? Although, yan, merong kahit na, no? Although na alam nila na sila ay magiging 2 years lamang, no? 2 years lamang sila, talaga namang alam nila yon. Kaya lang, sinasabi ng iba na wala kasi nga sa batas ang 2 years. Totoo naman yun kung titignan mo. Saan ka makakakita na nakasaad sa batas o konstitusyon na termino ng mga barangay officials na 2 years? Wala po eh. No, kaya po nagkaroon kasi ng gano'n kasi sinunod po yung Supreme Court ruling. Na sinabi ko lang din kanina na ang Supreme Court ruling ay pwedeng mabali or mabroken sa pamamagitan ng bagong panukala at bagong batas. So nabanggit na po natin yung batas. Alin po ba nga dapat na batas ang susundin kung itatanong ninyo, alin ba bang dapat ang batas na susundin? Siyempre, ang dapat na pong batas na susundin ay ito na pong pinirmahan ng presidente. Ito na pong RA 12232 na ito. Ito na po yung umiiral. No? Siya na po yung existing law. Siya na po yung dapat enforceable. Siya na po yung dapat sinusunod. No? So, huwag niyong isipin na dahil sinasabi ko to na ito na ay dapat sinusunod, no? Baka isipin niyo na bias, no? Sinasabi lang natin kasi ito na po ay batas ngayon eh. Ano ba ang dapat gawin? Kapag mayroon pong batas. Kapag ikaw ay lumabag sa batas, ano ba mangyayari? Kung halimbawa lalabag tayo sa batas bilang individual, siyempre makakasuhan ka. Ikaw ay makakasuhan ka kasi lumabag ka sa batas kasi dapat sinusunod ang batas sa madaling sabi. So alam na lahat na meron na pong bagong batas na hindi matanggap ng karamihan ngayon kasi nga merong petisyon at merong naniniwala na ang pumasang batas na ito na pinirmahan ng inyong presidente ay hindi naaayon sa batas. Kaya nga kini-question ni Atty. Macalital, kanyang kini-question upang wag ituloy o ibasura. Wow, mabigat yun. Alam niyo kung bakit, no? Isang batas na dumaan sa legislature at pirmado pa sa pamamagitan lamang ng isang petisyon ng isang abogado o meron siyang kasama dyan, sabihin natin 10 sila. Sabihin natin 10 yung signatory doon sa isang petisyon at dilaig yung panukalang batas na napagkarami-raming congressman dyan, Senado, at pinirmahan pa ng presidente, no? Ay tinalo sa pamamagitan ng isang petisyon, no? Sa ulo ni Atty. Macalital. At nangyari yon mga kababayan, noong ito na ay tinuturing na BSKE 2023 na unconstitutional. Congratulations po doon.
Pero ngayon, no, dahil ito nga RA 12232 na ito ay naiiba. Sabi nga ng Liga ng mga Barangay, Legal Council, Atty. Agra, no, ang presidente ay si Cristina D. No. So, presidente ng Liga ng mga Barangay. Nag-contra-petition sila. Kaya kung maalala niyo mga kababayan, ay ang naging sentro ngayon dito ay yung Liga ng mga Barangay. Ito puntos to Puntos lang, isipin lang natin. Ito po yung totoong sitwasyon. Ang totoong sitwasyon ngayon. No? Simula nung nag-petition si Atty. Makalintal, siyempre, ang sabi ng Korte Suprema, dapat sumagot ang respondents. Ito yung mga kinauukulan. Yung parties ng gobyerno. Tapos bigla pumasok ang kontrapetisyon ng Liga ng mga Barangay. Ngayon, nung pumasok itong mga kontrapetisyon ng Liga ng mga Barangay, sila ang naging center of attraction. Sila ang naging sentro. Alam niyo kung bakit? Dahil ang sabi ng Korte Suprema ay kailangan sumagot ang gobyerno sa petisyon ng Liga ng mga Barangay at petitioner. Kumbaga dito sila magtatagpo sa petisyon ng Liga ng mga Barangay. Bakit kaya ganun? Bakit kaya ganun, mga kababayan? Tila maaaring naisip ko lang na alam na ni Atty. Makalintal na ang kanyang petisyon ngayon ay mahina. Medyo na nahimik At tahimik din ang respondents. Alam niyo kung bakit? Dahil alam ng respondents na malakas ang kanilang batas. At alam din ni Atty. Makalintal na mahina ang kanyang petisyon. Dahil siya ang petitioner kung tutuusin. Bakit ngayon ay isa na po siyang respondent na dapat magkomento sa petisyon ng Liga ng mga Barangay. Lumalabas na ang sinasang-ayunan na po ng Korte Suprema dito ay ang petisyon ng Liga ng mga Barangay. Kung tutusin, hindi po ito petisyon. Kung tutusin, hindi po ito complaint. Kaya kung ituturing po nitong complainant, samantalang sila ay petitioner lamang, no? Kung ituturing nila itong complainant, ibig sabihin, sila ang malakas. Sila ang may punto. Sila ang, kumbaga, in accordance with the law. Itong Liga ng mga Barangay. Kaya nga, pinasasagot na. Kumbaga, naging baliktad na naman ang lamesa. Nabanggit ko yun dati, no? Nagiging baliktad. Ngayon, baliktad na naman ulit ang lamesa. Petitioner ngayon ay respondent na dapat tumugon sa petisyon. Petisyon lamang ito Liga ng mga Barangay na lumalabas sila pa ang complainant. Na parang sinasang-ayunan ng Korte Suprema. Sa pakiramdam ko lang, no, huwag po kayong magagalit, mga kababayan. Common sense. Common sense lang. No? Kung malakas ang laban ni Atty. Makalintal dito, hindi siya dapat pinapakomento dito. Dapat ang pinapakomento dito, yun lang respondents na gobyerno at yung Liga ng mga Barangay. Dapat ang sinabi ng Korte Suprema dito, ikaw na Liga ng mga Barangay, no, magkomento ka din sa petisyon ni Atty. Makalintal. Hindi parang gumano, no? Parang umikot. Bumalik. Nagsimula rito, gumano, no? Isipin po ninyo yun, mga kababayan. Ngayon po, mga kababayan, kung ating po nga titimbangin, ayon po sa ating pinaliwanag at kung titingnan din natin mismo yung sitwasyon ngayon sa Korte Suprema at sa mga nangyayari ngayon. Diba, wala pang sagot ang respondents. Wala tayong update na naririnig sa kanila at wala rin po tayong update na naririnig kay Atty. Makalintal dahil sabi ko nga kanina, baka alam na ni Makalintal na mahina na yung kanyang laban
sapagkat siya dapat ang petitioner dito. Bakit ngayon ay respondent na rin na dapat sagutin ang Liga ng mga Barangay? Bumaliktad na po. Isipin lang po natin yan. So, hindi natin masyadong pahabain ito. Kahit ano pong gawin ko, nagsisimula po ako sa gitna no? Kahit ano pong pilit ko na sana bigyan ko ng katarungan ang BSKE na dapat ay sa December 1, 2025. Napupunta pa rin po dun Napupunta pa rin po sa RA 12232. Tumitimbang. Iniisip ko po yan na gusto kong bigyan ng magandang paliwanag na dapat matuloy sa December 1. Kaya lang kahit anong paikot-ikot ko ay kumbaga yung sa sarili ko kasi no, mga kababayan, ito ay komentaryo na to. Sabihin nyo na kung ako ay bias. Kumbaga minsan ay dapat dapat na rin ako magpakatotoo as a kung ano yun sa nakikita ko in my views. This time siguro sabihin nyo na kung bias ako, okay lang. Kasi pinilit ko po bigyan ng paliwanag na dapat matuloy sa December 1. Kaya lang kung titignan na natin yung sitwasyon dito, no? Kung titignan na natin yung nangyayari, kung titignan na natin yung mga naririnig natin sa balita, COMELEC, pamingi na ng dagdag pondo. No, kahit sabihin natin yan ay paghahanda, no? Hindi mag-aaksaya ng panahon ng Congress para yan ay pagtuunan ng pansin kung hindi po yan kailangan. Para saan pa? What is the point? Para pagtuunan ng Congress na dinigin ang budget hearing na yan kung hindi kailangan. Sino ba nagpatupad ng batas na yung RA 12232 na yan? Si ba Congress? O sino mag-approve ng pondo ng COMELEC? Di ba Congress? Ba't nila dinidinig? Talagang papunta na po ito sa RA 12232 na ito. Sorry po. Hindi ko alam. Sana mali ako. Dahil sa personal kong kagustuhan, magka-BSKE sa December 1. Pero yung views ko, sa araw-araw pinakikiramdaman ko ito. No, in may mga forecast ko naman ng mga nakaraan, hindi naman nagkamali. Nasabi ko na magiging batas ito. Tumama po ako doon. Hindi po sa pagyayabang doon. Sinabi kong at magiging batas ito, tumama ako doon. At sinabi ko din na pipirmahan ito, tumama po ako doon. Lahat po yun sinabi ko bago nangyari. Ito po yung pangatlo ngayon, final na ito. Siguro sana mali ako ngayon. Pero nararamdaman ko no, na pakikinggan na ng Korte Suprema itong RA 12232 na ito. Kaya pinuntil ko ito, talagang pinag-isipan ko ito. No, kaya't medyo mahaba ito. Dahil sinusubukan kong bigyan ng katarungan ang December 1. Kaya lang wala na po kasi talaga Wala na ang batas na yon. Wala na yung ruling na yon. At masasapawan na ng bagong ruling ng RA 12232 na ito. At magkakaroon ng bagong ruling ang Korte Suprema. Ito na yon. No, ngayon, ano ba ang natitirang pag-asa? Ito na ang huli. Tatapusin ko ito sa salitang ito. Pag-asa. Makinig po kayo. Huwag niyong basta-basta huhusgahan. Ito ang pag-asa na dapat matuloy sa December 1 ang BSKE at ang tinitignan din pong pag-asa ni Attorney Makalintal. At dahil sa tingin po natin na hindi na maglalabas ng TRO, na sinabi ko din nung nakaraan na hindi uubra ang TRO at nangyari din po yan, wala pong TRO, komento lamang. Dapat maituring na unconstitutional itong RA 12232 na ito. Yun na lamang po. Masabihin natin, sige, TRO. Kasi pag naglabas ng TRO yan, automatically, 150% ang kasunod niyan ay unconstitutional. Yun na lamang po ang natitirang pag-asa ng mga petitioner na respondent na rin na si Attorney
makalintal ngayon. Sigurado po yan. Yan ang pag-asa na matuloy sa December 1. TRO na susundan na ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional. So yun na lamang po ang tinitignan dito. Para maging December 1, 2025, no? Unconstitutional. Tandaan po niyo, dapat unconstitutional ang RA 12232 na ito. Kahit may TRO, sige, pagsamahin na natin yon. Kailangan yon. Unconstitutional. Bago dumating ang October. Pero tingnan natin, baka mahilot. Yung posibilidad pa, siguro mga 30%. Malakas ang loob po sabihin dyan, mga 30% may posibilidad na December 1. Sorry Sorry po. Pero talaga ngayon ang nararamdaman ko eh. No? Baka magalit na kayo sa akin. Pero nagpapakatotoo lang ako this time. Sabihin nyo ng bias ako. Okay lang po. Kumbaga, kailangan ko rin na express yung vision ko or views ko dito sa BSK na to. Kung ako naman po ay magkakamali, wala naman akong dapat ipangako. Hindi ako dapat mangako na pag ako'y nagkamali. Siyempre, ang ano ko lang, sorry, mali. Tatanggapin ko yung inyong mga sasabihin. Tatanggapin ko yung mga sasabihin. Okay lang yun. Normal yun. Pero pag ako naman ay tama, sana yung mga nagko-comment na lagi nag-aano dito, hindi magandang comment, sana maging sports tayo. Sports na tayo dito. Hindi tayo magkakaaway dito eh. Kuwan lang eh. Balitaktakan lang eh. Kanya-kanyang ano lang to eh. Karapatan lang naman ito. Parang magkaibigan lang tayo dito na sa isang lamesa na nag-aano, bigayan ng kanyang kuro-kuro. Tutusin, di kuro-kuro. Nasa proseso po yan. Okay. Hanggang dito na lang. Mahaba na masyado. Pero sigurado ko, iisipin nyo to. Itong content na to ngayon. Okay, timbangin nyo na. Meron pa, no? Timbangin nyo na ng gusto. Huwag nyo nang dayain ang inyong mga sarili. Magpakatotoo kayo sa inyong nakikita. Let's go. Comment. Subscribe. God bless.